What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe ni guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click nyo at like nyo rin mga videos. So yun guys, ayan, nire-review natin yung minodified ko na K-Weld na R3.3. So, ayan siya guys. Para makita nyo na K-Weld talaga siya. So, ayan siya guys. So, K-Weld R3.3. So, ito naman guys yung 1810. Siguro yan yung board guys na manufacture niya guys. So ito po ay galing sa Kinlab, Germany po guys. So German made siya. At ayan ang mga minodified ko dito. So dati kasi to guys, ginagamit ko itong power supply na to. So kung nakita niyo yung power supply na yan, ayan siya guys, Raiden RD6024, so 60 volts at 24 amps. So ang haba niya guys. So ngayon ang ginagamit ko is ito na lang. So in the future, mas ano na lang siya guys, mas maliit na lang yung gagamitin ko. Baka yung ganito na lang yung gamitin ko, pero hindi siya hindi pa siya guys compatible dito sa ganitong charger. Pero dito guys, compatible siya rito. So, ayan, pakita ko sa inyo. On ko lang to. Ayan. Bago yan guys, pakita ko muna sa inyo syempre yung ano natin, kung ano yung minodified natin. So, ayan, original pa rin yan. Yung K-Weld na yan, wala akong minodified yan sa loob na yan. So, ito pa rin to guys. Gamit ko rito ay XT90 guys. So, ayan. Malaki siya guys. Ayan o, XT90. Kasi meron tong XT60. Pero ito guys, gamit ko is XT90. Okay? Original pong XT90 yan. Ayan. Kasi marami pong imitation yan guys eh. At, ayan. Nakalagay siya dito sa may 13.5 volts na super capacitor. Ito po guys ay Maxwell na super capacitor or ultra capacitor. So equivalent niya ay 210 farad guys. So hindi siya microfarad, hindi siya nanofarad, farad siya guys. So 210 equivalent niyan kasi naka ano siya guys series tapos naka parallel. Ayan. At ang energy niya nakayang iba to, ayan, 19,136.25 joules. Ayan. So, ang nilagay ko rito, ito guys, buck converter. So, converted siya ng Type C. Ayan. So, decoy po to, PD. PD decoy module sa Type C. So, ito yung input niya, tapos ito yung output. So, kung nakita niyo, wala siyang switch. Hindi ko siya nilagyan guys ng switch. So, nakarekta yan dyan. Tapos, itong electronic load, nakarekta rin po yan dyan guys. Ayan o. Okay. So, hindi ko na gagamitin tong electronic load na to guys, kasi may mas maganda pa rito. So, gagamitin ko na lang ito. Kasi guys, sa ano yan eh, ginagamit ko sa pang-test ko ng mga chargers sa USB tsaka sa Type C tsaka micro. So hindi ko na siya gagamitin. Dito ko siya nilagay kasi para ma-discharge tong super capacitor. Kasi kapag ka may charge kasi tong super capacitor guys, napaka tindi po kasi ng ano nito, ng energy na ibinibigay. Kasi kapag ka may na hulog ako metal dyan at nagdikit yung dalawa na yan, nagbabaga agad yung metal. So, ayan. At least alam nyo lang. And then, pakita ko na sa inyo na gumagana siya ng Type C lang. Type C to Type C guys. Hindi siya Type A to Type C ha. So, Type C to Type C. Kasi PD siya guys eh. Power deliver. So, ayan. Tagalin natin to. Para makita nyo guys. So ayan guys, kung nakita nyo,
20 volts yung binibigay ng power niya sa input. Tapos ang output niyan, minaksimum ko lang siya ng 12.6 volts. Kahit na nakalagay dito is 13.5 volts. So ayoko siya yung maximum ng 13.5 volts dahil wala siyang balance guys. Kailangan kasi nakabalance yan eh. So kaya ang ginagawa ko, pagkatapos ko gamitin to, in-on ko na tong electronic load para ma-discharge yung buong energy or yung power niyan. So para in the next na ano ko ulit, gagamitin siya, lahat 0 volts guys. Kasi kapag hindi ko siya ginawang ganon, ang nangyayari guys sa kanya ay tag dito, yung ibang ano niya, yung ibang tag dito, yung ibang capacitance niya or yung kada nakaparallel sa kanya, mas mataas kasi guys eh. So pagka tumaas to ng 2.7 volts, so magkakaroon na siya ng depekto guys. So ayokong mangyari yon. Kaya kailangan pantay-pantay sila mag-charge. Okay? So yun lang guys. So ayan guys, kung nakita nyo, nag-charge na siya oh. Nasa 4.90 volts na siya. Ayan guys. And then dito guys, tingnan natin. Ayan guys, yung voltage niya 5.2 volts na siya. Ayan. So yun natin makikita kung nag-charge siya guys ng maayos. So kung nakita nyo, okay diba? Nag-charge siya. And then babalik ako guys kapag full charge siya sa 12.6 volts. Okay? So ilalabas ko rin yung electrode nito para makita nyo. So ito yung electrode guys. Yan, DIY Pinoy Technician. Pero ito guys, wala pa yung sa official niya. Pero ayan, DIY Pinoy Technician para saktong-sakto lang. Ayan guys. Tapos ang electrode niya ay naka-linear bearing. Naka-linear bearing po yan. Kaya smooth. Ayan o, walang galaw guys. Hindi siya magalaw. Ayan o. Okay. So, naka-linear po yan guys. Kada isang rod or isang electrode niya, naka-linear bearing. So, 2 linear bearing yung nakalagay dyan guys. Ayan. Ay hindi, 2 ba? 2 o 4 yata kasi ewan ko kung nakalagay dito 2 tas pag ganon. Basta ganon guys ang nakalagay dyan sa loob. So ayan, at gagawin ko lang dyan eh, eto guys oh. So ilalagay ko lang siya rito. Ayan. Tapos ito ilalagay ko lang siya dito guys. Ganyan oh. And then kapag nag-weld na ako, so hawak ko lang siya rito. Tapos pag isa lang yung, kunyari isa lang yung tag dito, dumikit sa tag dito sa ano niya, sa switch, kasi may switch yan dito guys. So pakita ko sa inyo, ayan, nandiyan yung switch yan doon sa loob. Sa kabila may switch dito sa loob. So kung isa lang, hindi siya mag-on, wala siyang tunog kahit sa kabila, wala. So kailangan sabay. Tingnan niya. Ayun. Okay, kailangan sabay. So yan ang kagandahan ng tag dito. May tawag dito guys eh. Ang tawag dito spot welder pen. Ayun. Kasi para siyang ball pen na lang siya na malaki guys. Ayan. May kabigatan siya. So, solid na solid talaga yung pagkakagawa nito. Ayan o. Machine type talaga yung gumawa dito. Kasi makikita nyo yung pagkakagawa ng CNC niya o. Ayan o. May mga bilog-bilog pa. May pattern siya guys. Ayan o. Diba? So, ayan guys. Babalik ako kapag 12.6 volts na siya.
So ayan guys, nasa 12.5 na siya. So makita nyo ang pagbabago dyan guys. Ayan guys, 12.6 na. At makita nyo, ayun. So nagbago na siya guys, ayun. At nagstay na siya ng 12.6. Pagka ano niya guys, nakita nyo 12.7, biglang nag 12.6 siya. Tapos umilaw na to. So ayan, kaya malalaman ko kung full charge na siya guys, kasi nagbabago yung ilaw dyan. At meron din kasi akong ano guys, ito voltmeter dito. So ngayon, ayan guys, at kung nakita niya, wala na siyang charging guys, 0.0 amps na siya. At wala na, ayan na guys. So ngayon, gagawin natin, ito, ako ko na yung pang test ko. Lagay lang natin to sa tag dito. Lagyan natin to guys sa 5 joules. So ang kagandahan dito guys, pag mabagal yung galaw nyo, mabagal lang din yung ano niya, yung number guys, ayan. Or mabagal yung paggalaw ng settings guys. Pero pag binilisan nyo, ayun guys, ang bilis, nakita nyo. Pero ang ikot ko lang ngayon lang, tingnan niya. Ayan, diba? So lagay lang natin sa 5 joules. Ayan. So ayan guys, at papakita ko sa inyo na talagang gumagana to. Itong pinakamagandang ano guys, spot welder. So ayan guys, and 3, 2, 1. Ayun. So ayan yung pagkakaspat niya guys. Kita niya? Diba? Tignan niya. Ayan Ngayon kung gusto nyo mas matindi, kasi may butas na siya guys nagkabutas na agad siya So kung gusto nyo mas matindi, mga 7 joules. Ayan. So tignan nyo So ayan guys, para nakikita nyo. Ayun. So ayan siya guys. Kita nyo guys. Talagang ano niya guys, matigas siya. Kaya ayaw. Ay, siguro gumalaw yung ano ko. Ayun. So ayan guys, pagka dinamihan nyo kasi yung ayan, nakita nyo lakas, sobrang lakas pumitik na siya. So pagka yun nga, dinamihan nyo yung ang tawag dito, yung weld nyo, syempre mas matigas na siya guys. Ayan matigas na yan. So ayan guys, at kung nagustuhan nyo syempre guys ang video ko, wait lang, ayan guys, yung laki niya 0.8 mm. So ayan guys, kung nagustuhan nyo yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click ang notification bell button, click all guys, bye, peace.